Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay sa inyo ng mensahe mula po kay God, sa mga Ascended Masters, Spirit Guides, sa Holy Spirit, uh, kay Archangel Michael, sasama na po natin kasi lagi naman po siya nasa tabi ko. And sa universe, sa spirit guides, ancestors, angels, archangels, sa mga kasama ni Archangel Michael, and syempre sa mga elementals. Ayan. So now is kukuha po tayo ng message about sa vision. Okay, it's a vision reading. Okay, so since inilabas ko po yesterday or last night yung elf card ko na tarot, no? So, nagparamdam po sa akin ng aking mga elves or mga dwarfs, no? By the way, nais ko po muna, bago pa tayo mag-start ng chikahan, nais ko po na magpasalamat sa mga subscribers, sa mga patuloy po yung sumusubaybay ng ating YouTube channel, sa mga new subscribers din. Maraming salamat po sa mga followers and even sa mga silent viewers. Naway one day no is makasama po namin kayo dito sa araw-araw. At ako po ay lubos na papasalamat din po sa lahat po na nag-join kagabi sa healing, sa tarot reading na live, and doon ko po nasaksihan or nakita na and ang mga nasa spiritual awakening na, no? Makakaasa po kayo na lahat po kayo is makakasama po sa prayers ko later, no? Para magkaroon po ng magaan-gaan po, no, na journey yung papasukin niyo kasi po talagang uh, for some of you makakaranas po na medyo heavy na pagsubok, no? Pero gagawin po nating magaan, no? So kakausapin po natin si God para po kayo ay hindi naman po, actually talaga po mapagdadaanan niyo yung bigat, no? Pero hindi na po yung katulad ng napagdaanan. And for some of you, for sure, nasa spiritual awakening na po ka ngayon, it's because of napagdaanan nyo na po yung mga pagsubok. Pero may kasunod pa po yan. Especially po kung palakas na po yung uh, kakayanin niyo or powers na binigay sa inyo ni God. Okay? So, hopefully po yung mga ginamot ko rin yesterday or last night is okay na po kayo. And again, pagka ganun po, ayun pa lang naman po ang pakiusap ko sa inyo, pagka naghihiling po ako, magsindi po kayo ng isang maliit lang po na kandila na puti. As in, halos parang ganito lang o ganito lang po kataas, no? Para po pasasalamat po kay God sa Holy Spirit na kayo po ay magkaroon ang tuloy-tuloy po na kagalingan. At pasasalamat din po sa pagsama po sa atin every time po na naghihil ako. Okay, so meron po ako dito list, no, na kung sino po itong mga ito. Kinuha ko na po, no, yung mga pangalan. And andito po nilista ko po yung kagabi. So kasama ko po yun sa mga prayers later. And dun po sa nag-send ng donation or super thanks sticker sa live ko kagabi. Naku, maraming salamat po talaga. God bless you. God bless you more. Okay? And I'm wishing and praying na mas maging magaan po ang pasok ng financial and also yung good health, no, prosperity, and of course long life para po sa inyo. Okay, so again, ito po is para po ito pong reading natin na ito. Actually, parang alam niyo nakaka-addict din yung mag-live. Nais ko pong magpasalamat. I mean, nais ko pong ito pong reading na to is kumbaga ito po is magiging ano po to, gabay, no, sa araw-araw na lalo na po ngayon na may mga spiritual awakening. So siguro magbibigay po ako ng mga tips or testimonies mismo yung pinagdaanan ko po noon para po at least mas makaka-resonate po or mas makaka-relate kayo or parang pwede nyo po talagang i-apply kung ano po yung mga pinagdaanan ko before bago po ako naging ganito talaga, no, naging healer na hanggang sa ang akala ko nga po noon is healer lang po ako na mag-heal lang po ako ganon, pero hindi po pala, may iba pa po lang mission na ibinigay sa akin si God, which is ito po na nagsasalita po ako sa inyo ngayon at pinagagaling po kayo through online, and at the same time nagre-ritual na rin po ako. So tatlong task, no,
Pero naisasagawa ko naman po yan ng balanse. With the help of my guides na rin po. Sila na rin po ang nagpapadali ninyo. And again, meron din po ako na-encounter kagabi. So this is just, kung sino po yung mga naiinip dyan, pwede nyo naman po itong i-forward, no? Pero ito po is very, ano po na announcement, no? Ako po is nagre-ritual, pero hindi po ako, I mean, ang nire-ritualan ko po dito is yung halimbawa po, no? I-explain ko po ito ng detalyado at klaro. Okay? Hindi po ako gumagawa ng gayuma. Okay? Hindi po ako nagawa ng gayuma. Ako po ay nagbabaklas lang. Okay? Kung meron man pong, halimbawa po sa mag-asawa, no? Sa mag-asawa po, nagkahiwalay, nagkaroon ng third party yung isa, pero kasal po kayo, or kahit po live-in partner, pero sa inyo po talaga siya nauwi, at may umagaw po, and under po ng gayuma ang asawa ninyo, doon po ako papasok. Doon ko po pwedeng hatakin ang partner ninyo. Pero kung wala pong spiritual na usapan, na will or gugustuhan po ng mga partners ninyo na talagang iwan kayo, wala naman pong karga, walang kulam, walang gayuma, walang ganon, hindi ko na po sakop yun. Ayoko pong, kasi manipulation na po yun pagka sinabi nyo na gusto ko pong kunin, hindi na po dapat yun. Yung ganun po is, i-let go nyo na po. Kung saan po masaya ang person niyo, doon nyo na po ibigay. Pero as long as yung person nyo po is may gayuma or kulam, then doon po ako kikilos. Doon po ninyo ako pwedeng asahan na ibalik po sa inyo yan para po mabuo uli ang pamilya. Especially po kung pamilyado kayo. Kung may mga anak kayo, ayoko po na nasisira ang pamilya. Andito po ako para po bumuo ng pamilya, para po maging maayos ang buhay ninyo, hindi po para wasakin ang buhay ninyo. Okay? Andito po ako para sa ganun. Gayuma po, hindi nyo po ako maaasahan dyan. I hate that. Galit na galit po ako dyan. Pero po, ayusin po ang buhay ninyo dahil ginayuma po itong asawa ninyo, itong boyfriend nyo, itong girlfriend nyo, itong misis ninyo. Lalaban po tayo dyan. Dudukutin po natin yan spiritually para lang po maibalik sa inyo. Pero wag naman po yung wala naman pong karga, wala naman pong kulang, gayuma, tapos gusto nyo hatakin ko yan. Hindi po, wag po ganun. Kasi po wala na po akong pinagkaiba sa mga mangko kung gagawin ko po yun. Yari po ako dun. Hindi lang po bawian ako ng kung ano binigay sa akin. Damay po syempre pamilya ko. Pamilya ko po iniisip ko dito eh. Hindi naman po sarili ko eh. Ayoko pong makarma. Ayoko po. Ang tagal ko po tong hinulma. I mean, ang tagal kong hinulma yung sarili ko. Mag-isa lang po ako eh. Wala naman po nagturo sa akin kundi sila din. Sila lang po nag-guide sa akin. Wala naman po akong mentor eh. Sila lang po. Tapos ganun, wawasakin ko lang ng ganun-ganun. Hindi po ako ganun. Okay? Hindi po maganda ang gayuma. No? Hindi po maganda mamuwersa ng puso ng tao. Hindi po maganda yun. Tandaan nyo po yan. May balik po yan sa inyo. Hindi man po ganun kadali ang balik, pero may balik po yan. Hindi man po sa inyo tumama, pwede po sa anak niyo o sa generation to generation. Okay? Please. Okay, so let's resume. Resume. Okay. So, asa na ba tayo? Kalimutan ko na tuloy. Basta yun. Okay? So, klaro na po yan, ha? Pwede po kayo pagpagamot. Lahat. Wag lang po magpabaklas. Ritual. Pero wag lang po gayuma. Wag po sa akin. Okay? So, hihingi po tayo ng message. Pero kailangan ko pala po lang magdasal. Okay. So, ang dami ko pong cards dito, no? But, kukunin ko pong message ngayon is ito. Dito tayo. Okay, so let us pray. Ano ang Diyos na sa langit, mahal na Birhen Maria, mahal na Santo Niño, mahal sa Kristo Ama, pakibasbasan po ng napakalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na espiritu, mga cards na ito para po makapagbigay ng mensahe sa aming pagkakapanood. At bigyan niyo po kami ng kaligtasan, ilay po sa mga kapahamakan, diswasya sa kuna, at ang pagklasya ng karamdaman at tukso, at bigyan po ng kabarina ang lahat po ng may karamdaman. Maraming salamat po sa araw-araw na pumibigay mo sa amin ng panibagong buhay. Amen. Okay. So, kukuha po tayo ng
Mga ilang cards muna. Okay, yeah. Ay, hindi ba? Okay, so ano ba yung vision? Ay, dito man tayo kumuha pala. Kukuha po tayo ng, ano po ba ang, bakit nagpakita si Duwende sa aking vision? Ano po ba ang nararamdaman nila sa inyo? Actually, it's about parang, for some of you is parang may worries about sa money, no? Or parang sa mga savings. Maybe meron kayong mga suliranin ngayon or obligasyon, additional responsibility, mga gano'n. Parang, at dito ngayon yung medyo parang nabibigatan po kayo, no? So, tingnan po natin kung ano yung mensahe nila. Kasi sa nakita ko po doon, isumulpot po sila doon sa mga parang pinagkukunan ninyo ng swerte, yung mga ganun. Or maybe meron kayo mga swerte, or meron kayo mga lucky charms, lucky amulets, lucky medallions, ganyan, oils, na nagbibigay sa inyo ng kagaanan ng buhay. So, doon sila sumulpot, yung mga ganun. Tingnan po natin. Schedule. Kailangan nyo pong schedule. Bilis bumaba, no? Okay, so kailangan nyo po parang i-manage yung time. Siguro itong time na to na kailangan nyo pong i-manage is yung tipong na hindi po kayo makakaroon ng pressure. Yung parang hindi po kayo mahihirapan, mga ganon. Or hindi po kayo magkakasakit, mga tipong ganon. And nakikita nito mga duwende nung ito, no, na kayo po is parang, ano na, naririndi na sa buhay. Yung mga ganon. Naririndi na sa buhay. Ganyan. Nasakit na ang ulo. Toxic. And ganun din sa love life, no? The eternal love. So sa partner nyo parang meron din kayo na dinadala. Or pero ito is ano naman, yung consistency. Ito yung happiness mo about sa love, no? Kumbaga andito yung etong person mo dito collective. Again, hindi naman po lahat is makaka-resonate dito about sa love, no? Kasi karamihan sa inyong mga sana nakikita ko po sa mga comment sections, no, and yung mga nakaka-resonate before sa mga gayuma issues, lahat po halos may mga gayuma, no, and lahat po is halos to the point na talagang ang mga jowa nyo is sumakabilang bahay na. So andito yung etong eternal love na to is eto po yung mga couples, no, na naka-survive or na-overcome yung mga gantong spell works, especially love spell, no, na kumbaga for some of you malamang nagpagamot, nagpa-ritual, tiyagaan po kasi yan. Tiyagaan po talaga yan. Kasi po meron po talaga mga spell works na pwede pong picture, ibinabaon, itinatapon sa dagat, ibinabaon sa sementeryo, kung hindi man po sa sementeryo, ibabaon lang po sa lupa. Marami pong pamamaraan pagka ganun na po, na ginagawa na po ng ritual, medyo matagal po ang proseso niyan. Pero kung halimbawa pong tipong kinakandilaan lang po yan, or dinadasalan lang po yan, napakadali po burahin yan. Napakadali po gamutin. Wag lang po yung mga ganong pamamaraan. No, nakukuha ng gamit, marami po. Ayoko na lang pong i-detalye, baka mamaya kayo gumawa. Okay, pero may mga orasyon po yun, kaya hindi nyo rin po talaga totally magagawa. Okay, may mga orasyon yun, may mga intentions, ganyan, may pamamaraan po. Pero Diyos ko, kilabutan kayo dahil napakasama pong gawain yan. Dahil ano po yan, tulak na po ng taning yan. Tinutulak na po kayo ng taning na pananakit na rin po yan kasi inuutusan nyo na po yung damdamin ng tao. Pamamersa na po kasi yan. Okay, so tingnan natin kung ano pa yung mga message sa'yo dito, no? So parang nakikita ko dito galit na galit ka ngayon o rinding-rindi ka sa buhay. Pero pagdating naman sa love life, busog na busog ka naman. Yun nga lang pagdating sa responsibility, obligations, mga ganyan. Parang ano ka dito, parang nagiging monster. So, tingnan natin. So, ano bang nais sabihin sa'yo? Gagamitin po natin yung elf na tarot deck. So, mismo kukuha tayo ng message sa inyong mga mensahero at mensaherang mga duwende. Okay. So, we have the King of Swords. Relax.
Relax, can do it. Relax lang, no? So, relax ka lang kasi kumbaga, andito yung mama management. Kaya pala andito sa'yo ang first card mo, which is the schedule mo. So, kailangan mo lang talaga is i-organize talaga. No? Kailangan mo mag-organize or yung time management, hindi lang sa time, kundi sa mga missions, no, or trabaho mo, may career man yan, or ang mission mo, no, so kailangan mo lang talagang i-manage kasi kayang-kaya mo naman. Yun nga lang sa ngayon parang naninibago ka kasi parang additional ano to, additional task sa'yo, no, so this is another test. Okay, okay, so relax lang, kayo mag-alala. At saka alam dito ng elves mo dahil nasa iyo ang first card, the King of Swords, na kaya-kaya mo to. Panis na panis sa'yo to. Ano pa ba? Ano pa ba mga bebe? Andito sila eh. Nasa gilid ko. Okay, so next is Eight of Swords. And sabay po sila bumaba, no? Eight of Swords and Eight of Wands. Hindi mo man to, alam mo yung parang ito yung nagiging reasons na parang bakit parang andun yung, hindi naman sa tinatamad, parang nanlalambot yan. Parang nanlalambot ka kasi parang, ano mo yun, para kasi hindi, wala to sa plano mo eh, na magbigay ng, madagdagan ka ng ganitong task na parang for lifetime. No? Possible na gano'n ang na-encounter nyo ngayon na parang yung binibigay sa inyong test ngayon is for lifetime. No? But, kahit na gano'n na parang andito ka na sa, pumapasok na yung stock energy dito or parang natatrap ka, gano'n yung pakiramdam mo ngayon eh na parang ang bigat, no, ng suliranin na nang dumating sa iyo ngayon. But again, i-let go, let God mo yan. Kasi kung i-let go, let God mo yan, yung flow ng abundance sa iyo materially is andito yung magkakaroon at magkakaroon. As in, sunod-sunod din po yan. Kasi sa nakikita ko po dito, no, this, kumbaga, ang daming pupunta sa iyo na opportunities, ang daming offers, ang daming unexpected incomes na darating sa iyo. So, hindi ko naman to sinasabi na kumbaga asahan mo to, ha. Kasi hindi to darating agad-agad. But for some of you, parang kung halimbawa ngayon, tumulong ka sa mga taong ganito, kinabukasan lang nandyan na. Depende po yan kung paano, kung gaano po kayo ka-close or yung connections nyo po kay God is ganun po ka grabe, intense, no? So, ganun po. Okay, so what else? Ay, ang kulit ni ano, oh. Ang kulit. Kulit. Ay, alam mo, bagsak na ako ng wallet. Okay. Kung baka bumagsak, ano rin. Okay, so next is, so yun nga yung kinagagamit ko sa Eight of Swords. Ito yung under ng Fury kasi. So now, dito sa Eternal Love, which is dito yung Five of Pentacles, no? So, dito, sa pinapakita dito, galing sa angels mo to, no? Na dito sa Five of Pentacles is, maybe meron kayong mga, ikaw mismo collectives, no? Is meron kang health issues ngayon, or maybe may nararamdaman ka. Yun nga, dala ng stress kasi to eh, no? Or maybe, parang nandito ka, kasi parang, there's a little brother here, and you are this one, no, na needs help, no. Maybe yun yung isa sa mga suliranin mo ngayon. Maybe meron kang tinutulungan, no. So nakikita naman dito, pinapakita naman ng card, no, na it's you and this is the younger sibling of yours na parang, alam mo yun, in pain, no. So this is really needs help. Okay. Pero wag niyong namnamin, wag niyong damdamin. Kasi andyan po si God. Let nyo lang po. Keep praying dahil magkakaroon din yan ng solusyon. Okay? What else? Ano ba yung mga plano-plano na yan? Ano ba yung dapat mo i-organize? Ano ba yung dapat mo pag-manage? You have the Four of Cups. Parang gumulo siya bigla. Okay, so we have the Four of Cups. Naku, hindi natin ayusin yun.
Okay, see, sabi ko sa inyo eh. Sa Four of Cups, no, is andito yung, actually, ito is ibinigay talaga sa inyo to, ni God. Okay? Alam niya kasi na, kumbaga, I think, kung hindi pa po dumadating sa inyo to, no, be ready kasi po talagang bibigyan kayo ng another task ni God or responsibility na medyo may kabigatan. Titest ka niya dito kung hanggang saan ka tatawag sa kanya, hihingi ng tulong sa kanya. But I know malalagpasan mo to. And matutuwa ka naman sa resulta. Okay? So, yun yung offer na sa'yo na parang ikinalungkot mo actually. Na kasi nga parang this is a very big task. But don't you worry kasi talagang maraming blessings na darating sa'yo. Huwag ka mag-alala. Lahat naman po tayo pagsubok. Kung halimbawa mga dumating pagsubok sa inyo sa mga health issues, no, mabigat po talaga pagka health issues eh. Kasi talaga kung halimbawang gastusan rin lang po pag-uusapan natin sa health issues, talaga pong bongga yan. No? Kaya po, lagi po natin ipapanalangin is protection, ang ganda pangangatawan, at kasaganahan. Or, yun, aligtasan. Unahin po natin lagi ang protection, no? And health. And sumunod na lang po yung ano. Kasi kung about sa financial po, kasi sigad na po nakakaalam yan kung ano po yung kailangan natin. Kasi po talaga sa mundo natin, kailangan po natin kumain. Kailangan po natin talaga ng pera. But hindi po natin kailangan i-priority si pera. No? Kasi po pwedeng dumating po sa atin, meron nga po tayo sandamakmak na pera at hindi naman po natin alam kung saan gagamitin. Tatabi mo lang naman. So parang nagtatabi ka ng pera para sa ikaka-hospital mo, sa kasakit mo, or sa sakit ng kamag-anak mo or family member. Ganun po nangyayari. Kaya po maganda, kung meron po kayo mga savings, make sure po na may patungkol po kayo sa mga pera. Like, ito para sa pabayad ng bahay, ito is para sa ganito, is para sa ganito ko. Kapagawa ako ng ganito, bibigay ko to sa ganito ko. Yung mga ganon. No, i-share ko to sa ganito. Ito para kay Santo Niño, ito para kay sa Bulaklak, ito yung para sa ganito. Mga ganon. Kailangan po laging ganon. Hindi po yung basta kayo tabi ng pera. Kasi po pwedeng lumihis, po pwedeng magpunta siya kung saan. No? Okay po ang may pera, okay po ang may savings. Just make sure po na may patungkol po kayo dyan. And make sure po na iintindihin po natin lagi yung health. Kasi bali wala po ang pera kung may sakit po tayo. Okay? Kaya pagka meron po kayo, make sure po na i-share ko po yung mga blessings and yung kung saan po kayo nagiging masaya, gawin niyo po. Pero wag po kayo magpaka-selfish. Kasi binibigay po sa inyo ni God yan, yung blessings, rewards na dumadating sa inyo na hindi nyo po inaakala. Hindi lang para sa iyo yan. Kailangan mo pong i-share yan. Kasi pag hindi nyo po share yan, hindi na po mauulit yan. Hindi yung ikaw lang ang magiging masaya, kailangan i-share mo yan sa paligid mo. Okay, so now is Five of Swords. So, meron ngayon ditong kumbaga, may mga talagang nanggalaban din sa'yo, pero talo naman sila eh. No? So, andito yung spiritual ito, no? Spiritually, kumbaga, andito yung merong tinatry yung temper mo, tinatry yung patience mo, kung hanggang saan, dahil sa nangyari sa'yo na ito. Na parang, ang gusto nito is masagad ka, masaid ang savings mo. Kung meron man, or kung wala man, may mga darating na blessing sa'yo na hindi ka na para makapag-ipon because of this new task na dumating sa'yo. Ganon. Ganon siya gumawa ng way ngayon para i-block yung happiness mo or yung peace of mind na meron ka na ngayon na ayaw nitong taong ito. But ang nangyari dito is nag-backfire siya ngayon na nagsasuffer and siya ngayon ang humihingi ng tawad or parang pagmamakaawa sa universe, no, para matigil na yung sufferings na ibinigay niya sa iyo. Akala niya kasi hindi mo to mararamdaman. Akala niya kasi dito is dededmahin mo to. Akala niya kasi is parang i-consider mo as a physical disease or illness yung nangyayari ngayon. But, syempre, dito yung psychic abilities mo, palong-palo. So, ginamot mo. Or pinagamot mo. Kung hindi man kayo healer dito,
pero andito yung malakas ang intuition nyo, then napunta kayo sa mga healers, no, to check, no, kung ano ba talaga ang nangyayari dito sa maybe a family member mo, or even ikaw, possible na tamaan. Okay? What else? Dito sa eternal love. Eternal love, tatlo ang bumaba. We have the Nine of Wands. Ang dami mong fears. Yes, kasi nga meron ka ng savings eh. No, meron ka ng savings. Meron ka ng mga nakakip. Kumbaga, sinecure mo na itong savings. So, ba't nandito yung fears mo na baka mabunot to? But no. Seven of Swords is here. Teka, tingnan natin ito isa. Okay, so Seven of Swords is here. So, ang nangyayari ngayon dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ang nangyayari ngayon dito is, kumbaga, ang nangyayari kasi dito talagang ninakaw or gustong nakawin itong Seven of Swords or itong mga well-secured mo na income or savings na meron ka. No? Gustong nakawin ito. Gustong hakutin lahat. Hindi lang itong Seven of Swords, kundi kung ano pa yung mga remainings na importante sa'yo. Gusto niyang hakot awardin. Even maybe itong relasyon na meron ka. But then, dahil nga dito sa the High Priestess ka, is andito ngayon talaga mataas ang intuitions mo. And syempre gagawa ka. You need to take actions of this. No? Kailangan mo talagang ayusin yan. Okay, so bumagsak pala itong Seven of Pentacles. No? So, 4 cards po ang bumaba. So, sa Seven of Pentacles, because of talagang you take actions, no, dito sa nangyayari sa'yo, sa pagnanakaw na naman ito, sa pagtitrip na naman itong taong to, no, na binigyan ka ng matinding suliranin. Actually, si God, yes, binigyan ka ng test dito. But, parang, hindi naman natin po pwedeng i-blame to kay God, eh. Pero, talagang, parang, ways ni God, na itong person mo na umaatake sa spiritually is nasa sa kanya naman eh, kung parang kung kanino siya kung kanino siya kakampi. Andun yung binubulungan itong person mo ni taning na sige, bigyan mo na sakitin, sige, nakawan mo yan. Ito naman si God sinasabi, wag mong gawin ito, ganyan, kasi mag-code naman. Pero matigas sa ulo nitong person mo. So, pinorso niya, no, na gawin na salbahihin itong maybe one of your member of the family or close friend, no, na talagang parang kinoconsider mo ng part ng family. Pwedeng ganun. So, andito ngayon yung kahit na gano'n na nagkakaroon ng nakawan spiritually, no, or nagkakanakawan, or para, hindi, more on spiritual talaga to eh. Gumawa to ng ways eh. No? So, andito yung still mamimaintain mo kung ano yung meron ka. And mas lalago pa yan. Okay, mas lalago pa yan. Kasi, kumbaga, andito pa rin yung hard work na ginagawa mo, yung pagiging masipag mo, yung pagiging porsigido mo. So, may reward ka pa rin na darating. Yung mga pentacles na yan is talagang ha-harvest mo yan. Plus, andito yung nagtatangin ka pa ulit. So, pag umusbong yan, meron ka pa rin bubunutin. So, andito yung kailangan mo na i-continue kung ano yung mission mo. No? Na huwag kang mawawala ng pag-asa. Kailangan full of hope ka dito and trust kay God. Para dire-diretso po yung blessings. Okay, doke. So, kuha tayo dito ng last 3 cards. Last 3 more cards. Alas 4 na. What else? Okay, so next is Queen of Cups sa schedule. And ano to? King of Pentacles and Page of Pentacles. Hindi ka mawawalan, bish! Hindi ka mawawalan, promise. Hindi ka magiging empty. Hindi masasagat si savings. Hindi rin magagalaw si savings. Huwag kang matakot. Okay? Nasa iyo yung control and nakaigad din ang control. Nakaigad lahat. Hawak ka ni God eh. No? Hawak ni God yung savings mo. Siya ang may hawak ng savings mo. Siya ang may hawak ng blessings mo. Siya ang may hawak lahat. No? Kaya, tigilan mo na yung pag-e-emo. Tigilan mo na yung pagtatago
tantrums mo, tigilan mo na to. Okay? No, kaya pala andito din ang eternal love. Ito ang parang dito ka mag-focus. Okay? Kasi parang yan, i-let go, let God mo about dito sa financial matters mo. Kasi si God ang mag-handle niyan. At bibigyan ka niya. Kasi maganda naman lahat ng intentions mo. Happiness is nasa sayo. It's all yours. Nakapangalan na yan nakalista na kay God yan. May approval niya na yan. Tapos na ang mga signatory niyan. Nakadaan na lahat yan sa bathala sa langit. May approve na yan. Approved na yan. You are the Queen of Cups. Na talagang meant to, yung cups mo dito is full of mysteries. Full of miracles. Full of love. Full of abundance. Full of prosperities. That's your life. That's you. Okay? Okay, so what else? Tingin tayo dito. Ang ganda naman ng card mo eh. Gusto mo ba makita? King of Pentacles. Diba? Kung ikaw ang Queen of Cups, ikaw din ang King of Pentacles. Diba? And we have this Page of Cups na talagang i-enjoy mo yan. No? Na for now, talagang andito yung medyo stress ka. But later on is magiging okay na ulit yung flow ng life mo. Baga dito ulit yung makakangiti ka na ulit ng bombang-bomba. Yung happiness na gusto mo talaga is, alam mo yun, yung fulfillment ng mga wishes mo, yun na lang, no, is lahat yan matag-grant, lahat yan matutupad. Okay? Okay, so kuha na lang tayo dito ng ibang message. We have the clouds. Yes, that's temporary problems lang. As in, yung problema mo is just a temporary. Matatapos at matatapos din. Okay? Kumbaga, lagi mayroong pag-asa. Lagi tayo may kailangan doon tayo kumapit sa pag-asa. Tayo? Always, hope. Kailangan lang natin magkaroon ng pasensya. Huwag natin dibdibin yung mga galit, yung sama ng loob, stress. Oops. Wow. Okay? We have, frying pan. Trouble. Accusations. Yes. So, kung meron kang temporary problems dito, ito yun. Yung talagang may mga troubles na dumarating, na talagang parang nagbibigay sa inyo ng emotional breakdown. Ganun. Na talagang nagiging cause ng mga ng init ng ulo ninyo, mood swings ninyo. But again, dito tayo kakapit. It's just a temporary. Very, 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 very. Wait, may shark. Hindi natin to si shark. Take care or there will be a loss of material wealth. So, yun, kailangan mo pa rin mag-ingat kasi nga meron talagang parang gustong humatak ng kung ano yung meron ka. Okay, so, kailangan mo talagang mag-ingat. Kasi talagang may pagnanakaw nga nakita natin kanina, diba? So, ang kailangan mo talaga dito is ingat. Ingat. And work, achievement, and success. But, yes, since andito yung parang darating ka sa point na parang maging hina, maybe ang business mo or maybe a career, no? Pero andito yung dahil sa hard work mo, there's still a success. So, hindi pa rin to mananain. Etong shark na to, etong buitre na to, kung sino man itong umaatake sa'yo, magiging cause ng parang hallucinations mo ngayon. Wala akong magagawa. Dahil you are just like an ant, no? Na talagang well prepared ka, na talagang inuunahan mo. Kasi ang mga ants, di ba, pagka alam nilang magbabagyo, alam nila yung clouds na kumbaga pagka alam nilang tag-ulan na, nag-iipon na sila Ikaw ganun din. May ganun kang pag-uugali. And we have the bird, so waiting for news, package, or letter. So, merong talagang darating sa'yo na it's a good news, no? Or maybe there's a message. Yes, a package na darating sa'yo. Maybe from your clients, from
family, mga ganon. And we have this courage. Yes, okay, so for some of you, dito na talaga sa journey, no? Or maybe may mga times na parang may plans kayo to travel. Maybe for a vacation, to unwind, ganyan. Or maybe iba sa inyo nag-astral. Kasi there's a mental. Okay, so always pay attention to your work. Huwag kang manlambot. Panlabanan mo yan. Kasi si Taning nasa iyo, tumalapit. Or parang binibigyan ka nito ng low energy. Or yung vibrations mo dito is hinihigop. No? Obstacles, overcome. Yes, ma-overcome mo yan. Because God is with you. No? Ma-overcome mo talaga yan. Kailangan nyo lang talagang lumaban. So, disappointments in some affair. Ay, nako, normal naman po yan eh. Mga disappointments na yan, normal naman po sa buhay yan. Habang nabubuhay po tayo, disappointments meron yan. Pero hanggat kaya po nating kontrolin. Kasi yung disappointments naman kasi, pagka talagang parang, paano nyo ba namimit yung disappointments na yan? Dahil sa parang, yung expectations nyo is, mataas. Kaya nga kung meron kayo mga ini-expect, or parang may gusto po kayo sa buhay, better to to stay relaxed, or parang doon tayo sa worst cases, no, parang wag tayo umasa agad-agad, no, na magkakaroon tayo ng for the win, na parang again, yung mga ganitong pangyayari po, no, like disappointments, yung there will be a loss of material wealth, no, it's not meant for you eh. Hindi to sa iyo eh, hindi para sa ito. Ang para sa iyo dito is yung achievement, lots of success, fortune, fame. Yan yung sa iyo eh. Kasi it's ka dito, kumbaga, it's your time to shine talaga eh. No? So just pay attention to your work. Kailangan mo lang talagang focus, no, more on focus. Huwag kang magpa-distract, no, sa mga nakapaligid sa iyo, or para control mo rin yung temper. Kasi talagang nasa period ka ngayon ng test, or maybe another initiation to, then afterwards is meron na namang rewards na ibibigay sa si God, na maybe a gift of spiritually and abilities na pwede siyang ibigay sa iyo. Okay, so ang pinaka dito lesson, no, sinasabi sa inyo dito ng mga elves or ng mga dwarves na nakita ko sa aking vision is ingat, no, ingat. Kasi nga, kaya nga tinanong ko dito sa mga cards ko, ano ba, warning ba, kung ano ba yung mensahe sa inyo nito mga duwende dito nagpakita dun sa parang kabuhayan mo o yung swerte mo, na parang ano ba, may kumukuha ba o dadagdagan ba to, yung ganun. So meron po talagang spiritually pumapasok, no, na talagang gustong kunin kung ano yung meron ka. Kasi nga ang gusto nila sa kanila yan, hindi para sa iyo. Ganun. Okay? So asahan nyo po to na talagang meron pong gagawing moves to para hindi po mag-continue yung blessings na nare-receive nyo. But again, dahil nga po sa kayo, dedicated kayo, and yung perseverance, no, is nando doon, determination as well is, kumbaga, dire-diretso pa rin po. And yung faith kay God na always ask ng mga tulong, ganyan, support, guide, no, from God, hindi po kayo, hindi, siya po ang maalarma dito, dapat hindi po kayo. Okay? So, sa mga naka-resonate po at gusto pong magkaroon ng confirmation about this matter, na talaga nakakaroon na po ng nakawan, no, sa mundo ng spiritual. Lalo na po ngayon, magdi-December, no? So, alam nyo yun, akala ko dito lang po sa labas, sa lupa, nagkakaroon ng nakawan. Kasi mauso po hold-upper ngayon, ganyan, snatcher. Doon din pala sa spiritual meron. Kasi last year, reading ko, wala pong ganito eh. Ngayon ko lang po na encounter yung ganitong reading na magdi-December, may nakawan po mangyayari. So, always be careful, no? And, kumbaga, maging vigilante po kayo. Always be vigilant, sensitive, observant, no? Kasi hindi po lahat na nakakaharap ninyo, nakakasalamuhan ninyo, akala nyo po totoo sa inyo. Or parang
pwede magpadala kasi ng tao to na parang hinihigo po kayo. Yung energy nyo, yung swerte na meron kayo sa katawan nyo, pwede pong higupin yan spiritually. No? Ganun po ang mundo ng spiritual. Masyado po talaga mahiwaga. Okay? So, sa mga gusto pong magpa-confirm, more clarification or confirmation po dito sa reading na to, at gusto nyo po magkaroon ng one-on-one reading, so andyan na po sa description box ang aking contact details. Magpa-book na lang po kayo. So, ganun po sa mga reading, healing, and rituals, nandyan po. And even dun sa mga gusto po mag-avail ng oils, medallions, yan, mga mutya, nandyan lang po. Okay? So, pray na po tayo. Okay, so that's all. God bless you all and love, peace, and hope.